makakasama ni Miss Catherine Bernardo sa pinakabagong proyekto nito, abay inilabas na. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa lahat po ng mga nanonood at palagi ang sumusubaybay sa mga updates po natin. At ngayong araw, pag-usapan po natin ito dahil bagamat na talagang pinag-uusapan ito pong pagiging host ni Miss Catherine Bernardo sa isa sa pinaka-prominent na talent search dito po sa Pilipinas, ang ito pong PGT, ay still may mga bad and good comments naman na natatanggap itong si Miss Catherine. Marami nagsasabi na hindi daw niya deserving or hindi niya daw deserve na maging isa sa mga judge ng PGT. So kung hindi deserve ni Catherine, sino po ang deserving? Kaya po ibinigay sa kanya yan dahil alam po ng mga management na kaya ni Miss Catherine Bernardo na dalhin ang nasabing show. Pero, alam niyo po ba na aside from those things, ay may mga side hustles or may mga ilan din mga projects si Miss Catherine Bernardo na Enero pa lang ay talagang naka-line up na, no? Dahil, according po sa ilang news, si Catherine Bernardo di umano ay itatambal daw kay James Reid sa Batang Quiapo. Yun po ang mga pasabog na pinag-uusapan sa SOCMED, no? Maraming nag-aabang sa pagbabalik ni James Reid sa telebisyon dahil sa huling regular show pa niya ay Idol Philippines noong 2019 kung saan isa siya sa naging hurado. Kasama noon ni James, sina Moira de la Torre, Regine Velasquez at Vice Ganda. Inanunsyo ni James na magbabalik na siya sa ABS-CBN at ang chika ay si Catherine Bernardo ang makatatambal niya. Pero hanggang ngayon ay wala pang follow-up tungkol dito. Baka kasi tapusin lang muna ang programang Pilipinas Got Talent kung saan isa si Catherine sa mga hurado kasama sina Donnie Pangilinan, Eugene Domingo at Mr. Freddy M. Garcia or FMG. At dahil sa napapabalitang balik telebisyon na si James ay maraming nagtawagan sa kanyang brand para kunin siyang ambassador or gusto siyang sponsoran sa magiging programa niya. So, isa sa mga long-time clothing apparel na pen shop ang nagustong magkipagsosyo sa aktor at kasama sa partnership nila ang personal na kwento at tagline na partner in style. Ang kampanya ay nagtatampo kay James na magpakita ng pinakabagong koleksyon ng brand. Samantalang tungkol naman sa love life niya, steady pa rin silang dalawa ng kanyang girlfriend na si Miss Isa Pressman. Pero nung isang araw, may video po si Isa sa kabilang James sa ginanap na festival, drawing an appreciation post kasi for my favorite female and male artists. And isa rin sa mga talagang, ito na po yung pinaka-heart, kung saan itong si Miss Catherine Bernardo ay, at si Mr. James Reid, ay nagkaroon na po ng tinatawag na look test. Ibig sabihin ay magbabalik po ito pong si Miss Catherine at si Mr. James Reid sa Dreamscape Production sa teleserye kasama po si Catherine at si Mr. James Reid. So ibig sabihin totoo talaga yung balita na inilabas noong January 26, 2025 na yun nga meron nga po silang magaganap na na teleserye kasama si Mr. James Reid. Wini-wish ng mga fanay na maging leading man ni Catherine si James o kaya si Enrique Hill. Pero ang talagang niluluto ng ABS-CBN na programa or na project para kay Catherine ay itatambal siya dito po kay Mr. James Reid. Huling napanood si Catherine sa seryeng Too Good to Be True, nakatambal pa ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. So may mga nagkalat na po mga video sa nagkaroon na nga ng look test itong si Miss Catherine at saka si Mr. Nadine or si Mr. James Reid na talagang kumpirmadong magtatambal na po sila. Pero hindi lang natin alam kung ano po ang parang klase, kung romantic comedy ba siya, kung horror ba siya or what. So yun po yung aalamin natin. Pero according po sa source, nagkaroon na nga sila ng look test
test. At yan po ay mapapanood na natin soon. Kasi kapag nagkaroon na ng look test yan, ang susunod na po dyan is gagawin na po nila yung serye. Pero ang sabi po ng ilan sa mga news na nabasa ko at nabalitaan po natin na hindi po movie ito. Ito po ay isang serye. Hindi natin kung mapapanood ba yan sa Free TV or sa View or sa Netflix, kasi yun po talaga yung pinagpo-focusan ngayon ng ABS-CBN kasi they are not considered themselves na mga mga katulad sa mga Free TV. Sila po ay mga content creators na ang tawag sa ABS-CBN dahil wala namang prangkisa ang kanila pong network. So abangan na lang natin yan. At dahil dyan, narito ang ilan sa mga comments po ninyo patungkol naman sa ating latest updates. Magbabasa tayo. So, unahin po natin ang komento mula po kay Miss Herminia Mangilan. Alam ni Kat kung anong ginagawa niya, kaya sana wag niya na siyang pangaralan kung anong dapat niyang gawin kasi mas marunong siya kaysa sa inyo. Tama ba ako o hindi? Ang laki ng tiwala ko kay Catherine kasi hindi na niya maaabot ang success kung hindi siya magaling at mabuti. Tao, malaki ang tiwala sa kanya ng products ng ini-endorso niya. Ako pa kaya? Ayan. So, yun po yung kanyang comments, and I don't know kung anong pinanggagalingan ni Miss Herminia Mangilan sa kanya pong mga comments na yan. But anyways, tama naman yung sinasabi niya na pinagkakatiwalaan naman talaga si Miss Catherine. And then, sabi ni Miss Anastasia Malabo, marami talagang inggit kay Catherine. Gumaya na lang kayo. Kung inggit kayo, kahiya kayo, sabi niya. And then, sabi ni Nico Hapsay, Alden kami. Ayan. So, ito yung kanyang komento, Kasi si Miss Charo Santos kasi naglabas siya ng statement or sa kanyang interview if she's going to choose, kung sino yung gusto niyang gumanap para po kay dito po sa kanyang totoong buhay, true to life story. Yun talaga yung pinili niya si Miss Catherine. Sabi ni Miss Nelda Haga, sabi, I would prefer your channel legit. Ayan. Salamat Ma'am Shia. Alam niyo po, malaking bagay po na pagkatiwalaan nyo yung ating channel sa mga updates. Kaya, pagpasensyahan nyo na minsan wala tayong mailabas na news kung wala naman talaga. Kasi hindi naman tayo pwede mag-imbento ng balita. Sabi ni Ms. Herminia Mangilan, sino ang nagbabash kay Catherine? Sino? Ibigay mo kat sa kanila kasi kala nila mas magaling sila. Ang hirap lang sa nila kasi wala naman kukuha sa kanila. Dapat manood na lang sila. Wag na lang sila magsalita ng masama kasi wala naman pumili sa kanila. Yan, tama naman, 'di ba? Alam niyo po, yung mga bashers kasi, kaya po sila nang babash kasi yung ginagawa nung binabash nila ay hindi nila kaya. Kaya ganun po yun. Okay? And another one, sabi ni Miss Cleo Sobrado, tama lang binigyan ni Catherine ng Golden Buzzers. Deserved, super galing kaya hindi common. Isa pang babae siya. Tignan mo kung sumayaw. Ano lang kasi better kay Kat. Wag ganon. God bless you always, Catherine. Ayan. Ito yung kanyang comments. Kasi parang nadja-judge kasi si Miss Catherine. Pagdating po dun sa na yun, aspeto na yun. Sabi ni Miss Rosal Marhan Bengano, sige Kat, habang sinisiraan ka, be humble ka lagi. Talagang ganyan si Kat. Hinihila pababa. Kasama mo si God. Ayan. Sabi pa ni Miss Cleo, tama lang binigyan ni Catherine ng Golden Buzzers. Deserved, super galing. Hindi common, isang pambabae siya. Tingin mo kung sumayaw. Ano lang kasi better kay Kat. Ganoon. God bless you always, Catherine. Ayan. Salamat po sa inyong mga comments. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.